Salamat pa rin sa Panginoon dahil nakarating po tayo dyan at very timely yung ating subject na providence dahil marami tayong napagdadaanan as a church ay may kinakaharap tayo ngayon na pagdadaanan. Pero sa testimony ko ng prayer meeting, bago pa man ito mangyari, ay sabi ko nga sa amin, ako personally, sa family ay meron din kaming mga kinakaharap na mga malalaking alon. Kaya sana makarelate tayo sa ating pag-aaralan. Sama-sama natin pag-aralan ito at pagbulayan at magkaroon ng interaction. Kung meron kayong mga nice din i-input na alam nyo na maganda na mapag-usapan at edifying sa bawat isa. We will be moving in our discussion of 1689 Baptist Confession of Faith to Divine Providence. So that's chapter 5 of the 1689 Confession. And I would like to begin reading the whole chapter of the 1689. So please open our 1689 Confession in chapter 5. Diyan tayo sumumpa kahapon, kaya diyan tayo magpapakasaya sa ating confession of faith. At tandaan niyo po ang ating naging panunumpa, titindigan, ipaglalaban, pag may lilihis ay itatama. Alright? Dahil hindi pwede na hindi natin ito ituring na pinakamalapit kasunod ng Biblia. So next to your Bible is the confession of faith. So, hindi hymnal dahil sabi ng iba, next to the Bible is your hymnal, no? No. Next to the Bible is the confession of faith, right? And next to the confession of faith is the Baptist Catechism. So, nabasa niyo na ba yun? Yung Baptist Catechism ni Benjamin Keach. Meron din si Charles Spurgeon. Hindi ko lang sure. Pero ang alam ko ay kay Benjamin Keach. And then sunod is the Puritan Prayers, Valley of Vision. So kung meron kayong budget at gusto nyo ma-inspire sa mga prayers ng Puritans, please buy this book, The Valley of Vision. It's a collection of Puritan prayers. Gusto nyo makarinig ng prayer na Sovereign Grace? So read The Valley of Vision. Alright, so chapter 5 of the 1689 London Baptist Confession of Faith, paragraph 1. God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things from their greatest even to the least, by His most wise and holy providence, to the end for the which they were created, according unto His infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Paragraph 2. Although, in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, so that there is not anything befalls any by chance, or without His providence, yet by the same providence, He ordereth them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. Paragraph 3. God, in His ordinary providence, maketh use of means, yet is free to work without, above, and against them at His pleasure. Paragraph 4. The almighty power, unsearchable wisdom, and infinite goodness of God so far manifest themselves in His providence, that His determinate counsel extendeth itself even to the first fall, and all other sinful actions, both angels and men, and that not by a bare permission, which also He most wisely and powerfully boundeth, and otherwise ordereth, and governeth in a manifold dispensation to His most holy ends, yet so as the sinfulness of their acts proceedeth only from the creatures, and not from God, who, being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin. Paragraph 5. The most wise, righteous, and gracious God
doth oftentimes leave for a season his own children to manifold temptations, and the corruptions of their own hearts, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for other just and holy ends, so that whatsoever befalls any of his elect is by his appointment for his glory and their good. Paragraph 6. As for those wicked and ungodly men, whom God as a righteous judge for former sin doth blind and harden, from them he not only withholdeth his grace, whereby they might have been enlightened in their understanding and wrought upon in their hearts, but sometimes also withdraweth the gifts which they had, and exposeth them to such objects as their corruptions make occasion of sin, and withal gives them over to their own lust, the temptations of the world, and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves even under those means which God useth for the softening of others. Paragraph 7. As the providence of God doth in general reach to all creatures, so after a most special manner he taketh care of his church, and disposeth of all things to the good thereof. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon makapagbukas ng paksa tungkol sa katotohanan ng salita mo. Ngayon ay pag-uusapan po namin ang iyong providence, at sa biyaya ng Banal na Espiritu, maunawaan po namin ito at makita namin ang aplikasyon nito sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, at pangadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Totoo ang evil sa mundo at yan ay ating nararanasan. Evil within the family, evil within the workplace, or evil even among the brethren. So, meron yan. So, kahit sa mga pangmagkapatiran ay nag-e-exist ang evil o kasamaan. At ang nakakalungkot, ginagamit ang evil na rason para i-argue ng marami na hindi totoo na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Diba? Lagi mong maririnig yan. Kung ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay, bakit may kasamaan? Bakit may kadiliman? Ganyan kaagad ang tanong. Issue nila, kung ang Diyos ay nagko-control ng lahat ng bagay, bakit inaalaw ng Diyos yung evil at bakit hindi niya ito pinipigilan? At ang simpleng sagot, ang presensya ng kasamaan, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay walang kontrol. Kaya false dichotomy, ang ganoong klaseng pangunawa. If God controls all things, then bakit may evil? That's a false dichotomy. Hindi ibig sabihin may presence ng evil or may reality ng evil, nangangahulugan na ang Diyos ay walang control sa lahat ng bagay. Ngunit, ito ay kanyang pinahihintulutan for greater purposes. When there is the presence of evil, there is God's purposes out of that evil. Yan ang pangunawa natin dahil nagbabasa tayo ng Biblia, yan ay kanyang pinahihintulutan for greater purposes. Bagamat, hindi siya ang may akda ng kasalanan. Kasi yan naman ang susunod na lulutang dyan. Okay, kung lahat pala ay pinahihintulutan ng Diyos, hindi baga ang Diyos ay kasangkot sa paggawa ng kasalanan? Hindi maaari yan. Buksan natin ang Isaiah 45 verse 7. Pakibasa, Brother Josh. Nakasupply na yan dyan. Isaiah 45 verse 7, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Napakalinaw ng sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Siya ang lumikha ng liwanag at ng kadiliman. Siya ang gumawa ng mga buhay. At siya rin ang gumagawa ng kalamidad. Bagamat sinasabi natin, nature yan, pero second cause yun. Ang Diyos, ang primarily, ang nagtatakda at ang nagpaplano ng pagbuo ng mga kalamidad. Baka hindi niyo alam yan sa Biblia, totoo yan. Kaya yan, mga kalamidad, yung mga narinig nating bagyo,
hurricanes, di ba? Yan ay gawa ng Diyos. sabi ng verse, di ba? So kahit ayaw man natin dahil maraming namamatay, pero malalaman natin why God creates such calamities. Genesis chapter 50 verse 20. Pakibasa, Brother Rainiel. As for you, you meant evil against me, but God meant good for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Kung nakikilala nyo si Joseph ay isa sa mga bunso ni Jacob. Naniniwala ako anak si Joseph kay Rachel. 'Di ba? Yung anak kay Leah 10 yata, parang ganun. Tapos yung dalawa, si Joseph at saka si Benjamin, anak kay Rachel. 'Di ba si Leah muna ang inasawa ni Jacob dahil siya yung panganay. Naghintay ng husto. Kaya may message doon no? 7 years. 7 years Jacob waited para makuha niya si Rachel. Pero kailangan muna niyang asawayin si Leah. So he did it para makuha niya si Leah. Now they brought 2 offspring, very lovely offspring, si Joseph at si Benjamin. Yan, dalawang very humble. And nakita naman natin na si Joseph ay pinapaborang husto ng tatay niyang si Jacob. So nung ginawaan si Joseph ng colorful robe, kinainggit ng kanyang mga kapatid, teka, minsan di kami ginawa ng ganyan ni tatay. So what they did is that nagkasundo silang mga naunang magkakapatid na ihulog siya, di ba? Hinulog siya sa isang balon at yung kanyang robe nilagyan ng mga dugo-dugo ng hayop para pagdating sa ama, patay na po si Jose. So ganun ang ginawa. May isang kapatid na almost naawa, no? Naawa na baka kung ano yun siya doon. Maganda pa, benta na lang natin para at least, di ba, mabubuhay pa rin siya. So binalikan nila, binenta nila, nakabila asawa ni Potiphar at mula doon ay naging interpreter siya ng dream hanggang sa naging next ruler of all Egypt. Dahil nung time na yon, ang Amerika ay Egypt. Sabihin, yun ang powerful sa mundo nung panahon na yon. So, naging next to the Pharaoh. Pero ang naging pangunawa ni Joseph, yung lahat ng kasamaan na yon na ginawa sa kanya, God meant it. Yan ang discussion sa providence. Hindi natin dinideny ang evil, pero nagiging masaya tayo because out of that evil, may purpose ang Diyos behind. At yan ang pinag-uusapan natin. God meant it to good. Para daw, many people should be kept alive as they are today. Ano ngayon ang doktrina ng providence? God is sovereignly governing all things, ensuring they fulfill His divine purpose whilst upholding human moral responsibility. Ang Diyos ay soberano na namamahala ng lahat ng bagay. Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Pinamamahalaan niya ang pamahalaan, pinamamahalaan niya ang iglesia, pinamamahalaan niya ang komunidad, namamahala ang Diyos sa lahat ng bagay. Yan ang concept ng two kingdoms. So, meron siyang paghahari as creator to creature. He exercises His providence. Whilst meron siyang paghahari sa mga special people niya, na siya ay tinuturing na sila ay loyal subject ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay katotohanan hindi madidinay na nakalagay sa Biblia. Hindi naman pinabayaan ng Diyos sa mga unbeliever. Hindi naman pinapabayaan ng Diyos sila. Bagamat sinabi ng confession, may withhold, mayroong withdrawal ng grace. Pero anong grace yon? Grace that saveth. Grace na nagliligtas. Pero may grace na nagpapanatili sa kanila. Kaya, ang una nating intindihin, paano natin bibigyan ng distinction yung decree at providence. Kasi sa decree pinag-aralan natin, lahat ng bagay tinakda ng Diyos, ito parang ganun din. So paano natin bibigyan ng distinction? May distinction between sa eternal decree na ginawa ng Diyos sa eternity past at sa divine providence to which
God acts in the present time. So let's read from Pastor Noel Espinosa, Sow Your Seed. Sabi ni Principal, decree is God's eternal purpose, whilst providence is the present superintendence of creation and mankind. Yan pala yung magandang distinction. Ang decree, fixed. Tinapos niya in eternity past. Samantalang ang providence, yan yung kanyang pag-superintend or pag-supervise ng mga nangyayari in the present time. So, dinikri ng Diyos, ngayon, nandito na tayo, ang kilos ng Diyos ngayon, providence. Ang tawag doon. Alright? Kaya, ang implication yan, bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo tumitingin sa decree, kundi ang dapat nating binabasa, providence ng Diyos sa ating present life at sa ating mga present na ginagawa. Ang providence ng Diyos dahil sa kanyang present work. So, bigyan ko ng example. Dinikri ka ng Diyos that you are predestined unto salvation. Decree yun. Hindi mo na mababago yun. Hindi ka pwede mag-pray, Lord, wag na lang ako. Mga kapatid ko na lang dahil siya hindi elect. Bagamat hyperbolic yun. Pero hindi natin mababago ang decree. Now, what happens now, combination of evil and good, are works of God's providence. Yan ang pinag-uusapan natin. Na maaaring ngayon, nalalabuan tayo, pero ang gawa ng providence is for the good of His people. Paano ngayon isinasagawa ng Diyos ang mga gawa na yan? Gumagamit siya ng mga kasangkapan, yung use of means. Binanggit ng ating confession kanina, tandaan po natin, kapag sinabi nating providence, hindi ito tungkol lang sa miracles. Kasi ina-associate ka agad na kapag sinabing kamay ng Diyos, milagroso. Ganun ka agad, di ba? Pag sinabi mong kamay ng Diyos, ay, kamay ng Diyos yun dahil dapat talaga nahagip na ako ng jeep. Pero nailigtas ako. Miracle. Ganun ini-equate pag sinabing gawa ng Diyos o galaw ng Diyos sa buhay natin. It is not limited only to the works of miracles and supernatural, kundi ang Diyos gumagamit din siya ng mga ordinary means of grace. Tandaan niyo po yan, may ordinary means of grace. Ordinaryong pagkakasangkapan na hindi kailangan ng miracle o ng supernatural phenomenon para masabi nating gumagalaw ang ating Diyos. Gumagamit ng Diyos. Ang ordinary means na kung saan ay, ito, malalaman natin, ano-anong means ang ginagamit ng Diyos. Una, ordinary means. Ano pong ibig sabihin nito? Kagaya ng natural law at human actions. Kunyari, ikaw ay Kristiyano at wala kang pambili ng ulam o ng bigas. Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit at maghulog ka ng sangkabang bigas. Yun, miracle yun. Pag nangyari yun. Nakakarinig pa tayo ng testimony na di ba, na bigla na lang daw may lumitaw na pera at bigay daw ng Diyos kasi wala daw ibang nakakita. Siya lang, di ba? That's extreme. Ang pinaka-practical, speaking of God's work of providence, is that He uses ordinary means. Halimbawa, ikaw ay wala ng pambili ng bigas at lumapit ka sa isang kapatid. Binigyan ka ng pera para pambili. Pagkakasangkapan ng Diyos yun. Nag-provide ang Diyos sa'yo sa pamamagitan ng ibang tao. That's the work of providence. Kung alam niyo yung kwentong ito, tuwing magpapasko, nababasa ko, ang mga nagpo-post ay mga Kristiyano, merong isang pamilyang walang pang Noche Buena. Kung alam niyo yung Noche Buena, yung Christmas Eve celebration, pero yung kapitbahay nila na pulis, yung padre de pamilya, naririnig sila nagpipray na sana mag-provide ang Lord sa kanila. Gumamit ang Lord ng tao para sa kanila. So what happens is that whilst they are praying, ay unti-unti naglalagay ng grocery, ng ham, yung police, habang nakapikit sila. Ang purpose niya, i-mock yung family, na hindi Diyos ang nagbigay sa inyo. But after they prayed,
Oh Lord, thank you. Nagbigay ka at sumagot ka na kaagad. And then, here comes the policeman at hindi Diyos mo ang nagbigay niyan. Ako ang nagbigay niyan. Walang naitulong sa'yo ang Diyos mo. Pero sabi niya, nagpapasalamat ako dahil ginamit ka ng Diyos. Dumaan lang sa'yo ang gusto niyang ibigay sa akin. Ganyan ang pananaw ng Kristiyano. Dahil yan ang pagkakasangkapan ng Diyos sa mga ordinaryong bagay. Natural laws and human action. Biyaya ng ulan. Yan ay providence. Ordinary providence. Di ba din sabing miracle yan, no? Miracle, yung tagtuyot, kagaya ng nangyari kay Elijah, di ba, pinapigil ang ulan dahil ang mga bulaang propeta nagpo-prophesy na uulan, mukhang uulan nga. Pero nung sabi ng plea ni Elijah, huwag mo munang paulanin para mapahiya ang mga bulaang propetang ito. Miracle yon. Miracle talaga yun. Ha? Tumigil yung daloy ng ilog sa isang certain point. Miracle talaga yun. Paghati ng Red Sea, miracle yun. Hindi naman ginagawa ng nature yun. Diba? Pero ang maganda mga kapatid, hindi mo kailangan ng miracle para makita mo ang gawa ng Diyos. Dahil gumagamit siya ng mga ordinary means. At sana, maging very discerning tayo sa mga bagay na yan. Kahit sa mga maliliit na bagay, na mga magandang nangyayari sa'yo, sino mang taong ginagamit para mapabuti ka. Sa anumang aspeto, ay kamay ng Diyos sa pagkakasangkapan sa kanila. Huwag kang maging ingrato. Hindi ako nagpapasalamat sa iyo, ha? Ginamit ka lang ng Diyos. Kaya huwag kang ano dyan. Di ba? Hindi ganun. Siyempre, ginamit siya. Second cause nga siya. So, na-involve din yung will niya. Natulungan ka. Kaya ang tama, salamat sa Lord, ginamit ka. At salamat sa iyo, naalala mo ako. At ine-express mo ang iyong pag-ibig sa iyong pagtulong. Matthew 5:45, Sister Daniela. Matthew 5:45, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Ayan, di ba? King James. Second one, download na ng ESV, mas maganda. Meron siyang commentary libre. Mga kapatid, ang Crossway, ginawa nilang libre sa outside US ang commentary ng ESV. Kaya kung meron kayong Android, iPhone, China phone, pwede naman lahat yan, di ba? Download nyo yung ESV app. Maganda yon kasi kapag hindi nyo maintindihan yung text ay pinaprovide niya. Ngayon, 250 plus lang para ma-access mo lahat ng mga materials para sa pag-exegesis. Nasabi ko lang naman, no? Ordinary means of grace din yun. Ha? So, ang sabi dyan ng ating Panginoon, nagpapaulan ng Diyos kapwa sa mabuti at sa hindi mabuti. Tanong, kung ang pagpaprovide ng Diyos ay both sa believer and unbeliever, can't we say that God's provisions sa mga unbeliever ay grace? Hindi ba grace yun? Alright. Diyan kasi ngayon may contention even among reformed circles who don't believe in common grace. Kasi wala daw sa confession yung word na common grace. Ang sagot dyan, binibigyan natin ng distinction alin yung grace na nag-i-include ng salvation na naranasan natin at yung grace na hindi kasali yon. Pero nagiging mabuti pa rin ng Diyos sa kanila bilang nilikha. Sinustain ng Diyos nilikha niya, isusustain niya. Ang problema lang, hindi niya isi-save. Yan ang issue dyan. Samantalang tayo, nilikha niya, sinusustain niya yung buhay natin, nag-save pa. Kaya sa Christians, both common grace and special grace apply. Nag-a-apply sa atin yan. Iwanan natin yan. Job 38:22-23. Pakibasa, Brother Mark. Job
Proverbs chapter 38, verse 22 to 23. Have you entered the storehouse of the snow? Or have you seen the storehouses of the hail, which I have reserved for the time of trouble, for the day of battle and war? Di ba? So, kahit sabihin mong mga tao ang gumagawa nito, nag-iimbak ng pagkain kapag ka may taggutom, ang sinasabi dyan, inaangkin ng Diyos na gawa niya yon. So, anong ibig sabihin nun? Yan ang part ng decree ng Diyos, pero dahil ang providence ay gawa niya sa present time, yan yung actual na kanyang paggawa. Kumakasangkapan ng mga ordinaryong bagay. Wala namang magic dun eh. Pero, inaangking gawa ng Diyos. Yan ang tama. Hindi ka magiging parang charismatic sa iyong paniniwala ng pagkilos ng Diyos. Para masabi mong ang Lord ang nag-heal sa'yo, dapat walang doktor. Dapat walang blood transfusion. Dapat walang medisina. Ikaw ay mahuhulog sa ganyang cultic practice pag hindi mo nauunawaan na sa pagiging sovereign ng Diyos, gumagamit siya ng mga ordinaryong means. Proverbs chapter 16 verse 9. Pakibasa Sister Mabel. Proverbs chapter 16, verse 9. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Nagpaplano ka bilang tao, pero ang Diyos ang masusunod. Ano ang hahakbangin mo? Hindi niya pinakikialaman hindi natin usapan yan, pero sa kanyang sovereign power, He can do it. Na mag-align ang plano niya sa nagiging plano ng tao. Sabi rin sa verse 1, the plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Kabisado natin yan sa King James, di ba? Napakaganda niya. Kaya, kung ito ay nagaganap kahit sa mga unbeliever, paano pa tayong mga believer na controlled na ng Holy Spirit? So, let us appreciate the ordinary means of grace. Huwag tayong humanap lagi ng work of miracle. Kasi hindi yan ang solusyon. Nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay in the period of 6 days, everything that man needs are there. Kaya yan ang gagamitin ng Diyos for our temporal and earthly needs. Hindi miracle na may babagsak na barya sa langit, diba? At pagka sa ulo pa yung tumama, diba? Sisihin mo pa yung Diyos. Another thing is supernatural means. Ito na. Punta na tayo dito. Kanina, inaano natin. Totoo rin yan. Meron din naman mga supernatural means. Ang Diyos ay gumagawa rin ng miracle or extraordinary acts na nag-go beyond sa mga normal course of nature. Ayan. Example, nung bumuhay si Kristo ng patay, miracle ba yun o ordinary means of grace? Miracle yun. Kaya ngayon isang prominenteng doktor na tinaningan na, di ba sabi niya, mabuhay man ako, miracle na. Kasi sa natural law, hindi na po pwede. Very, very widespread ang cancer cells. At hindi na talaga pwede, hindi na bubuhayin. Kahit ano pang i-apply na kung ano-anong treatment. Kaya sabi niya, pag nabuhay pa ako, miracle na yon. Yun ang definition ng miracle. Anything that go beyond the course of nature is miracle. Alright? But take note, kapag Diyos ang gumagawa. Kasi even demons, ang devil, gumagawa supernaturally. Alright? Tandaan nyo, angelic beings ito. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos to command the nature. Diba? Nagpapadala rin ng mga kalamidad, nagpapadala rin ng, nagsusugo rin ng patay. Diba? So, marami. Yung paghati ni Moises ng Red Sea, sabi naman niya, Diyos ang gumagawa nun. So, yan yung mga supernatural phenomenon. Pero, tandaan natin, mga kapatid, ang ganitong mga paggamit ng Diyos ng kasangkapan, rare ito.
At hindi ito ang normal means. Minsan, pag ginagawa yan ng Diyos, kasi kailangan niyang patunayan sa mga tao yung propeta niya o yung apostol niya. Para mapatunayan na talagang propeta ng Diyos to, makaka-perform siya ng miracle. Para masabing, ang Diyos talaga sumasa kanya. Ganon din ng mga apostol, nakakabuhay ng patay. Si Apostle Paul ay nag-perform din yan. If you can remember, nagpipreach siya ng kahaba-haba, merong kabataang doon pa naman pumwesto sa bintana. Diba? Hindi ko alam kung anong naisip nun. So, sa lalim ng kanyang antok, nakatulog, bumagsak. Hindi nagkagulo yung mga tao kasi patay. Sabi ni Paul, teka, tapusin muna natin yung preaching. Yeah, diba? Then, tsaka binalikan na. Binuhay. So, binuhay ba? Binuhay ba? Binuhay. Si Eutychus. So, even the apostles perform miracle to prove their calling is from God. Pero hindi yan normal means. Alright? Tandaan nyo, isa sa distinctiveness ng Reformed Baptist is that we are cessationists. Hindi na tayo naniniwala na makakapag-alis tayo ng demonyo, makakapag-pagaling tayo dahil lang sa pinatong natin ng kamay natin. Di ba? Papayit na ako kay Ka-Eming. Yun, totoo talaga yun. Magaling yung sa massage. Pero, yung kamay ng kung sino na pinatong sa ulo, diba? Tapos na yun eh. Sa panahon lang yun ng mga apostol. Hindi na yan naipasa sa church. Wala na tayong nabasa. Sila Cyril, sila Eusebius na nagkaganon. So, natandaan nyo mga kapatid, yan ay bihira. Pero, nangyayari pa rin. Hindi ko sinasabing wala ng miracle bagamat sinasabi kong wala ng healing ministry, wala ng mga kagaya nila na binibigyan ng kapangyarihan to perform miracles. But miracles are still present today. Kasi for example, namatay ka na. Diba? Nag-flat na yung ECG, di ba? Tapos, hindi ka tinantanan. Sabi ng sige pa, kahit isang oras pa. At nabuhay ka pa rin. Yan, supernatural yun. Pero direktang gawa na yon ng Diyos. Direktang gawa ng Diyos. Natuklaw ka ng ahas, pero hindi tumalab sa'yo yung binom. Yan, miracle yan. Miracle yung mga ganung bagay. Di ba? Cancer, stage 4, gumaling ka pa rin. Miracle na yung ganyan mga bagay. Hindi ka naman ina-play na kung ano-ano, pero biglang nawala. Meron ganung testimonya, biglang nawala yung cancer. Di ba? Di naman dinala sa Singapore o sa Amerika, pero gumaling pa rin yung cancer. Miracle yun. Gawa ng Diyos yun. So, present yan. Pero miracle workers, I don't think so. Wala na yan. Direkta na yan sa Panginoong Jesucristo lamang. At ang pangatlo, andyan yung mga verse, number 3, human agency. Yan. So, gumagamit din naman ng Diyos ng tao. Yan. So, hindi lang ordinary na mga bagay or supernatural na mga phenomenon, but God also uses human agency. Gumagamit ang Diyos ng human actions. Human decisions and actions are part of God's overall plan. Bagamat, hindi niya pinupwersa ang sino man to act against their will. Kaya kahit tinulungan ka para imak ka, ay providence pa rin ng Diyos yun. Kaya huwag kang titingin. Kunyari, yung mga madre, magdodonate daw sa amin ng mga puwan. Tanggapin mo, act of providence yun. Sila yung able At sila yung pinakamalapit, ginamit ng Diyos. Ganun kahit masama. Kilala niyo yung propeta ni, Balaam? Na ang gagawin dapat niya, i-curse ang Israel. Tapos ano nangyari? Nilagay ng Diyos sa dila niya to speak blessings. So even the unbelievers, God can use for good purposes. Kaya hindi tayo magiging, alam niyo yung donatism, nabubuhay uli yan, yung basta't
mabahirang ka ng kasamaan, cancelled ka na. Kahit marami ka naman talagang nagawang tama. Kunyari, naging editor ka ng study Bible na ang dami namang nakinabang. Di ba? Ang dami mong books tungkol sa expository preaching, maraming nakinabang, ginamit ka talaga ng Panginoon. Nagkaroon ka lang ng isyong sexual o kung ano, biglang ang panawagan, i-cancel na, lahat ng mga sinulat, tanggalin na, burahin na, tapon na, isunugin na. I-donatism yun. Kung meron kayong mga libro na ayaw nyo na, bigay nyo na lang sa akin. Kasi tapon nyo. Diba? Meron din akong book niyan eh. Napakaganda talagang binabasa ko. Kung mo lang iisipin siya, yan ang nagiging problema eh. Ang apektado dyan, yung ginawang Panginoon, ang isang kilalang pastor o sino pa man. Kaya gumagamit ang Diyos ng tao. Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Pakabasa, Brother Morse. Proverbs 19:21. Many are the plans of the mind in the mind of man, but here is the purpose of the Lord that will stand. Diba? When you think of things, kahit ikaw mismo, you cannot perform all that is on your mind. So kung alin yung magawa mo doon, it's God's providence na pinermit na gawin mo ang bagay na yun. Pag ganyan ang tingin natin, may isip nyo ba na pwedeng ang Diyos magkamali? O pwedeng ang Diyos ma-miss out niya ang kanyang plan? No. Bakit? Dahil meron siyang control sa lahat ng bagay. That is what we are highlighting on the doctrine of providence. God is in absolute control of all things. Both sa believers and unbelievers. Acts 2:23. Pakibasa sa ulit. Acts 2:23, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless. Alright. So kung tatanungin mo, sa panahon nila Pedro, sino ang pumatay kay Jesus ng Nazareno? Sa tuturo nila, yon si Cayapas at ang kanyang mga alipores, yung mga Hudyo, mga Pariseo, mga sacerdotes Levitas na galit kay Jesus ng panahon na yon. Yung mga kanta-kanta ng Hosana, Hosana, di ba? So, pina-crucify siya. Pero, ang sagot ni Pedro, ang Diyos. Dahil definite plan yan ng Diyos. Nakalimutan ko yung book na yon. Pero ang hina-highlight ng book na yon, God the Father killed His Son. Ganda yun. Yun naman talaga ang nangyari. Di ba? Pagkakasangkapan lang yung mga tao dyan, mga accessories. Pero pananagutin sila dahil that is their will. Pero ang totoo, yan ay definite plan ng God. Para saan? Sa pagkamatay ng isa, madami ang mabuhay. Yan ang sabi ng Romans 5:12-19. But by the death of one, many will live. Many will have life. Philippians chapter 2 verse 13. Brother Anthony. Philippians 2:13. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Alright. Ito, maraming umaabuso ng verse na ito, no? Or it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Ang context nito, dahil sulat ito sa mga taga-Filipos, ito ay nasa context ng mga believers. Ang Diyos ang kumikilos, gumagawa, pinangyayari niya ang kanyang bagay sa kanyang kalooban, pero ginagamit din niya even your will. Both to will, na gustuhin mo rin, and to do or act of His good pleasure. Ang Diyos po ba gumagawa rin sa will ng mga unbelievers? Gumagawa rin ba siya sa will ng mga unbelievers? Ano sabi ng Romans 1? Kapag gumagawa ng mga blasphemous things ang unbelievers, hinahayaan sila sa kanilang sinful nature. So ano ang ginagawa ng ating Panginoon? Hinahayaan sila. Hanggang sa, minsan tutulungan pa sila, okay, gusto mo maging masama, sige, ito, assignment mo.
Assignment mo yan. Total, nature mo yan. Pwedeng gano'n. Ikaw, kating-kating ka ng pumatay, ano? Sige. Eto. Hindi niya utusan, patayin mo yan. Pero gumagamit siya ng pagkakasangkapan, kaya pangyayari niyang isang bagay na hindi siya mananagot, hindi kanya pinakialaman, kundi hinayaan ka niya dahil gusto mo yun. Paliwanag dyan. Mahirap yan isettle sa isip, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi naman tayo Diyos. Pero ang mahalaga, sinabi ang katotohanan na yan. Ganyan ang pangyayari ng paggawa ng Diyos sa kanyang providensya. Kaya ano ang implication? Hindi nauubos ang karunungan ng Diyos na gumamit ng iba't ibang kasangkapan para tuparin ang kanyang mga layunin at maaari niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga nilikha upang maabot ang mga pangangailangan ng kanyang mga tao. Pinatitiyak na hindi siya mauubusan ng mga pagbibigay para sa kanila. Kaya mga kapatid, hindi ka dapat magduda sa Diyos. Sabi nga ni Don Moy, mga dating idol natin, God will make a way when there seems to be no way. Providentially speaking, that's true. God will make a way. Sa paningin mo, wala nang way. This is dead end already. But take note, God is a God of providence. He maketh the impossible possible. Bakit ka pa magdududa? Iyang pinaka-imposibleng mangyari ay baliktarin yung tiyak na hatol sa atin. Nagawa pa rin niya sa pamamagitan ng pagsugo sa Panginoong Jesucristo. At ito yung pinaka-importanting part ng providence ng Diyos. Yung kanyang special care sa mga tao. Diyan natin naiintindihan yung providence ngayon. Pag sinabing providence, isa sa aspect nito ay gumagawa ang Diyos ng lahat ng bagay para sa kabutihan ng kanyang tao. Kaya meron tayong ibang pagtingin ngayon. Meron tayong ibang pagtingin. Sinasabi natin, pati yung mga unbelievers, binibless ng Diyos. Tama? Binibless sila materially. Pero, ang conclusion nun, kaya sila binibless para sa profit ng mga people din niya. Example, yung mga gumagawa ng mga cellphone, developer ng Zoom, mga believer ba yan? Malay ko. Pero kung hindi, bakit binigyan sila ng ganong karunungan? Bakit pinagyaman sila ng Diyos? For our good. For good nila. Natin. May good sa kanila, temporary, payayamanin sila. Pero ang good sa atin, eternal. Tingnan mo, nung nag-pandemic, saan napunta ang mga Kristiyano para hindi magkawatak-watak? Yung mga platform na yan. That's an act of God's providence. Kaya, hindi lang pala para isustain niya yung mga hindi kanya, kundi para rin sa good ng kanyang mga tao. At dito ngayon lalabas ang prominenteng Romans 8:28. Nalagi natin ginagamit pag pinag-uusapan natin ang providence. Basahin natin. Sister Aileen. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Yeah. So, this is the tawag ni Pastor Jude. Diba? Ang Romans 8:28, ito raw yung heart of the Bible. Ano yung sasabi yan? May ladder, papunta doon, tapos pabalik. Kilala niyo naman si Pastor Jun na ba, magaling yan sa pagbasa ng pabaliktad, diba? Para makita mo yung sunod-sunod. May ganyang approach ang Romans 8, na may kita mo, dinadala ka muna, pag pabaliktad mo yung binasa, papakita sa'yo sa eternal phase, may pinaplano ang Diyos, meron siyang gustong mangyari, tapos pagdating sa 28, na-meet ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang providence. Pero hindi natin didiscuss yun. Ang sinasabi ng Romans 8:28 ay sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino ba yung nagmamahal sa Diyos?
Ang tanong kagad dyan, meron bang nagmamahal sa Diyos? O, syempre, lulutang yung total depravity, malaking malaki. Kaya ang sagot, wala. Pero, sino po yung sinasabing nagmamahal sa Kanya? Meron bang taong nagmamahal sa Diyos? Sa totoong Diyos, meron. Sino yon? E di yung mga niligtas. Kaya ang sagot dyan, yung mga niligtas ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay for their good. And we know that for those who love God, all things work together for good. All things. Kahit labas sa kanila, kahit hindi na mismo sa kanila, all things work together for good sa kanila. Ang conversion. Lahat ng negative, i-convert ng Diyos para sa good ng kanyang people. Yan ang basa dyan. At ang isa pang huwag natin kakalimutan, yung work of Spirit sanctification. Bakit? Dahil kinakasangkapan din ng Diyos na sumapit sa atin ng mga paghihirap, sufferings, at trials. Para saan? For sanctification. Kasi hindi ka masusubok. Diba? Sabi nga, ang pananampalatayang di subok. Or faith that is not tested is not trusted. Yan ang naririnig natin lang. Basa natin ng James 1:2-4. Krista. James chapter 1 verses 2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Alright. Kaya pag may dumating na trials, sufferings, para hindi ka kagad ma-discourage, ang isipin mo kagad, padala ng Diyos. Yan. Kaya nga sabi ng preacher kahapon, di ba? Give. Kaloob. Even yung suffering. Pero para sa good natin yun. Sinusubo ka. Una mo kagad maisip, talagang anak ako ng Diyos talaga. Nagbigay siya ng isang bagay na ipagsusulit ko na naman. At ang sabi, ang full effect niyan, verse 4, ay perfect at complete hanggang sa panahon na you are lacking in nothing. Contentment. Kasi kapag susustinahin lang ng Diyos yung desire natin, hindi mauubos yun. Ngayon, hihingi ka sa Diyos ng trabaho lang. Kapag hindi ka na nag-enjoy, hihingi ka sa Diyos ng ibang bagay na naman. Pag binigay sa'yo, hihingi ka na naman ng Diyos ng ibang bagay na naman. Read Jeremiah Boro. Isang Puritan na meron siyang book na ang title ay The Rare Jewel of Christian Contentment. Napaganda nun. Tuturo sa'yo how to be content in Christ, lacking in nothing. Tapos tsaka mo ngayon sabihin yung the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero kapag marami kang gusto, bago mo sabihin shepherd mo ang Panginoon, ay hindi pa para sa'yo ang 23 verse 1 ng Psalm. Kasi dapat totoo sa atin ang contentment sa ating Panginoon bago natin sabihin yun. Ang Panginoon ng pastor ko, di na ako mangangailangan pa. Pero kabi-kabila yung mga hingi mo, kabi-kabila yung mga gusto mo, kabi-kabila yung mga desire mo. Nalulungkot ka kasi hindi namimit yung gusto mo. Pero saan natuto ang mga Puritan? When they knew Christ, wala na silang hinihingi pa. They are just continuously living their life every day. At dinugtungan ni Spurgeon yon. Every morning when you wake up, open your window and see if Christ is coming. Ito maganda. Kasi nandyan yung katotohanan eh. Na darating si Kristo, baka mamaya wala na sa isip mo yun. Ano yung pinaka-ultimate good na sasapitin natin sa lahat ng mga providence ng Diyos? When Christ comes again and consummate all things to His feet. Kaya mga kapatid, yung sufferings, trials, okay lang yon. Hindi namin sasabihin sa yung
Okay lang yan, kaya mo yan, syempre. Mamaya, nagdudusa ka ng matindi at hindi yun ang mga pananalitang dapat mong marinig. Pero ikaw ang magpaalala sa sarili mo pag dumadaan ka sa mga sufferings. Ito, natutunan namin. Ginagamit ko ng Diyos para patatagin ako, palakasin ako, ma-expose yung mga hidden sins, at makita ko ang Diyos sa likod ng mga ito. Kaya mga kapatid, ikaw ay makakaasa sa providensya ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Yamang nalalaman mo na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyong kabutihan, mabuti man o masama ito. Kahit pa ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay tila ba malabo. Iyan ang kasabihan ng mga taga-Taytay, di ba? Hamong maglabo bago maglinaw. Totoo yun. Yung mga matatandang unbeliever, nakita yan sa buhay. Pero ang Bible ang lalong nagko-confirm na totoo yun. Minsan kailangan mong kawin para lumabas ang mga hindi mo nakikita. At upang matuto ka moving forward. Kaya yung sinasabi, hindi mo pa nararanasan, kaya hindi. Marami ka na nakitang nakaranas. Bakit mo gugusting maranasan pa para matuto ka? Di ba? Kung nangyari yan sa ibang bagay, sa ibang tao, para sa iyo rin yun. Na huwag mong gayahin para hindi ka magkaganon. Hindi. Hindi mo pa nararanasan. Kaya hindi mo maiintindihan. Yan ngang mga failures ng Bible character, sinulat yan para huwag mong pamarisan. Diba? Nakakalungkot lang, maraming preacher ngayon, pag pinreach yung mga Bible character, ginagawang hero na supposedly hindi dapat. Hindi dapat. Katama si Paul Washer, wala ka dapat tawaging great men of God. Meron lang weak, wretched, poor. Pero sinusustain because of the greatness of God. Yung Diyos ang great. Na shadow lang sila. Si David ay maaari tayong maging David at masasapul natin ang mga giants ng buhay. Pag ganyan ang preaching sa David and Goliath, layasan mo yung preacher ngayon. Okay, i-rebuke mo siya. Saan ka kumuha ng idea mo? Pag ganyan ang naisip mo dyan. Diba? Hindi ganun dapat. Kaya ang challenge, matuto tayo na matahimik. Matahimik na nagtitiwala sa providensya ng Diyos. Huwag kang maingay. Makakadamay ka pa ng iba. Ang daming Kristiyano, reklamo ng reklamo. Ang daming Kristiyano, sinisilip yung kapwa, at pagkasilip sa kapwa, mag-iingay siya. Huwag kang ganun. Ang response natin sa providensya ng Diyos, quietly trust God in His providence. In present life circumstances. Huwag kang magdadabog. Di makakatulong sa iyo yan. At hindi ka nagbibigay ng magandang ehemplo sa kapwa mo. At hindi ka nagiging blessing sa iba. Gusto mo yung hindi iwasan ka ng tao dahil atichona ka? Dahil murmurer ka? Reklamador ka? Dapat ka bang makilalang ganyan bilang Kristiyano? But if you can understand God's providence, masama man ang nangyayari sa'yo, ino-offend ka man ng kapwa mo, huwag mong bantayan yun. Huwag kang magre-respond ng ganon. Remain calm. Calm. Kasi maaaring sugo ni Satanas to. Baka alam ni Satanas, mabilis akong maghalit at ginagalit niya ako para pag nagalit ako, yun ang makikita ng mga tao. Wala pala to. Sino talo, mga kapatid? Ikaw ang talo. Pag ganun ka. Pag ganun tayo. I'm speaking from experience. Kasi I can respond so easily. Galit ka, sitin natin kung sino mas galit sa atin. Ganun. And, ganun talaga. Ang isipin mo na lang, kapag may mga, sa church context,
May mga kapatid na nakakainis. Meron din naman nakakainis sa akin eh. Yan. Yan ang pagtingin. Naiinis ka sa kanya? Bakit? Wala bang nakakainis sa'yo? Ganun ka agad. Tamad siya? Wala bang area sa buhay mo na tamad ka? Nakakainis siya? Ba't ikaw hindi? Ganyan yung tingin. Para ma-assess mo ang sarili mo. Tama ba tong mga response ko? Kaya ang ganda ng challenge, ginawa ko to 1 week ago. Learn to quietly trust God. Malabo pa sa'yo, huwag ka muna magsasalita. Alam niyo ang katangian ng hindi matalino? Maobserbahan niyo eh. Ang katangian ng hindi matalino, nauunang magsalita bago mag-isip. Tapos binabasa lang siya na nakikinig sa kanya. Ito, wala to. Hangin. Hangin ang lumalabas sa bibig. Baho-baho pa. Pero ang matalino, ang hinuhubog niya ang buhay niya, dahil marunong siyang bumasa ng providence ng Diyos. Naalala ko ang ating late pastor eh. Nasa langit na. Hindi sumalangit na. Nasa langit na. Ganun ang Kristiyano hindi sumalangit. Pag binanggit natin yung namatay, sumalangit na. Dati natin pastor, si pastor rin eh. Nasa langit na. Diba? Oh. Anong sabi niya? Isang bagay na dapat daw ma-master ng Kristiyano ay yung magbasa ng providential dealings ng Diyos. Magbasa ka ng providential dealings. Read your Bible, di ba? And through that, matuto mong basahin yung nangyayari sa'yo according to the providence of God. Basahin mo yung providential dealing. Paano ako dapat mag-respond dito? Nililipak ako ng kapwa ko. Ayan. Dapat ba ako mag-create ng plot? Hahanap ba ako ng kakampi ko? Aatakihin ko ba siya? Hindi. Gawa ng Diyos yan. Ang gawin mo, learn to quietly trust God. Especially, sabi nga ni Pastor Ola, di ka naman tinatanong, di ba? Huwag kang sasagot. Kunyari, nakakarinig ka ng chismis sa'yo. Hanggat chismis yan, huwag kang magre-respond dyan. Yun yung tama. Hindi yung galit ka, nakarinig ako dito. May sumasaksak sa likod ko. Pakita ka. Diba? Hindi Christian attitude yun. Kaya ang challenge niya mga kapatid, yan ang matutunan. Manahimik sa oras ng kapigatian, panlilibak, kasama ang ginagawa sa'yo, at magsalita ng biyaya kapag lumabas ang magandang bunga dahil sa pagkilos ng Diyos. Doon ka ngayon magsasalita. Kapag ka napahiya sila. Kapag ka nandyan na yung perpektong plano ng Diyos, lumitaw na. Tingnan mo si Joseph. Did he speak anything nung time na siya ay binibenta? Nung time na siya ay tinapon ng kanyang mga kapatid? Nakita niyo ba siyang nangangatwiran? Hindi niyo siya nakita. At nagawa rin niyang mag-enjoy sa loob ng kulungan, sa loob ng bahay ni Potiphar, sa lahat, kahit saan siya dali ng Diyos, natututunan niyang magkaroon ng ligaya. Dahil siya ay mananampalataya. Pero nung siya ay nilagay na ng Diyos sa rurok ng kanyang buhay, ginawa siyang second governor general ng Egypt, at ang mga kapatid niya, hindi pa siya nakikilala, di ba siya nagsalita? Ako si Jose, ang kapatid mo. Kaya takot na agad sila. Naku, patayin tayo dahil sa ginawa natin sa kanya. Pero ano ang sagot ni Joseph ulit sa 20? Minabuti yan ng Diyos. Isipin mo kung nag-respond ka ng pangit, madadagdagan pa yung mga isusolve mo. Di ba? Madadagdagan pa yung iisipin mo. Magsisisi ka pa ng todo-todo. Naku, ang sama ng sinabi ko. Dapat di ko sinabi yun. Naku. Pero kung Kristiyano ka, hindi ka kinakatok ng konsensya mo, iba na ang prayer sa'yo. Ligtas kaya ito. Diyan na papasok yung issue ng conversion.
Dahil natural sa isang Kristiyanong nagmamature na natututunan niyang isipin ang lahat ng bagay as work of God's providence. At kapag ka nasa moment siya ng darkness, suffering, and trial, quietly siyang magtitiwala sa Diyos. Hindi mo dapat naisin na dahil ikaw ay namimigati, dapat ang mga kasama mo, parehas din namimigati kagaya mo dahil may pinagdadaanan ka. Isa rin sa dapat mong i-train is huwag madamay ang iba sa kapigatian mo. Alam niyo ang ginawa ni David? Nung ipinanganak niya yung unang anak niya kay Bathsheba, di ba may sakit? Mamamatay? So anong ginawa niya? Nag-ayuno, di ba? Nagpatira pa sa abo. Talagang sobra siyang namimigati. Pero nung namatay na yung anak niya, parang 8 days or 7 days, namatay na yung anak niya, tinigil niya lahat ng ginagawa niya, tapos kumain, naligo. Kaya sabi ng mga servant niya, ba't ka ganun? Kahapon lang, hindi ka kumakain. Nagpapatira pa ka sa abo. Bakit ngayon kumakain ka na? Sabi niya, yun na yung gusto ng Diyos eh. Nangyari na. Namatay. Kaya ang hope na lang niya, makikita ko siya soon. Pag siya naman yung namatay. So ganun, mga kapatid, quietly trust God's providence. Be quiet. Ngayon, kapag may kapatid na marunong, nakikita mo kung may pinagdadaanan to, at sinabi sa'yo, kapatid, would you mind to share? Yun. Blessing pa yun. Pagka may kapatid na nararamdaman, parang may dinadala ka, kapatid na. Ano may tutulong ko sa'yo? Advice? Company? Sinabing company, samahan kita, ganyan. Gusto bang lumamig yung ulo mo? Pero kapag sinasabayan mo ang trials ng counter-attack, ay kailan ka magmamature? Yan ang question doon. Chapter 1, Chapter 2, 3, 4, and 5 focus on Doctrine of God sa London Confession of Faith. Next week, we will be dealing with Chapter 6 at Anthropology ng pag-uusapan natin. Sabihin tungkol na sa tao. Ang Chapter 6 ay of the fall of man, of the fall of man at yung consequence ko. Diba? And the punishment thereof. Yun nakalagay doon. So, muli tayong magre-review dyan ng sin, original sin, ganyan ang pag-uusapan natin ulit dyan. Composition ng man, dichotomy ba, trichotomy ba, dyan na natin pag-uusapan ulit yan. Maganda po yan mga kapatid dahil review ulit. Parang last time na nag-anthropology tayo, parang 3 years, 4 years ago. Parang gano'n, no? Sa Sunday school. Kaya maganda po yan, huwag na sana natin ma-miss out. Any question at this point?